Dylan bag is here. Wait. Ay nako, maghanda ako ng pang-lunch namin. Gusto ni Mr. at mga bata beefsteak. Yung tang sana, kaso hindi naman okay ang binan ko. Sabi ko, turo mo na lang sa akin. Hindi naman na-defrost. Kasi hindi siya okay kahapon. Until now, nakaano pa rin siya. Sabi ko kasi itakbo na sa hospital. Ayaw naman niya guys. Iayaw ko namang makialam ba. Sabi ko, baka may virus ka. Kasi on off yung niya. Pag hindi pa siya okay ngayon, sabi ni Mr. Nagalit siya kanina. Takbo bukas sa hospital. So, I did you put the paper and the... on and up, mamaya lata I will keep you. Ayan, ito beefsteak ang lunch namin guys. I-marinate ko and then so mamaya ulit. Hi guys, nagluluto na ako. Ito yung beefsteak. Yan. And then nagluto ako ng broccoli at nag-crab salad ako sa ref siya. Pasensya kayo sa kitchen ko magulo. Kasi nagluluto ako guys. Ito yung sauce ko sa salad ko. Yan, luto-luto time. Di pa ako tapos. Kain na tayo guys. Ayaw kumain ng binan ko kasi nagsusuka siya. Mamaya pakainin namin, natutulog kasi siya. Halika na dito mama. Maluto na ako at beef. Ay yung stir fry na beef at saka ayan. Nag-rice ako yung broccoli, yung sauce ng salad. Ito yung salad ko. What you call, Haida? I forgot in English. Pomegranate. Hindi ko mabigka-bigkas ba? Nataranta ako. Let's eat. Tignan natin si mama kung gusto niyang kumain. Tutulog. Kain tayo guys, let's eat. Hello guys, nagprepare ako ng pagkain ng binan ko. Hindi pa rin siya okay, nagsusok. Ito ang hiling niya. Sabi ko, gusto mo ng salad, ng soup, patata ang gusto niya guys. Ay, nag-board ako. Nagalit ka sa akin guys. Bakit ko daw kasi sinabi sa mga anak niya. Kahapon kasi wala si Mr. Pinagalitan ako. Sabi ko, kapag may mangyari kasi sa'yo, ako ang sisihin. Naintindihan ko naman siguro ayaw niyong maistorbo ang mga anak niya. Kaya lang, pinagalitan ako. Naintindi ko na lang siya. Pinaliwanag ko din sa kanya na ako ang masisi kung hindi ko sasabihin sa kanila. Kasi talaga kahapon mag-isa lang ako guys. Wala si Mr. Alam nyo, thank you siya ng thank you. Kasi naalagaan ko daw siya. Sabi ko, basta wag mo lang ako pagalitan kung nagsusumbong ako sa mga anak mo.
Kasi kapakanan mo din, sabi ko sa kanya. As in, kahapon, nagalit. Eh, kayo nga yung sitwasyon ko, guys. Mag-isa ako. At ayaw niyang sabihin ko sa mga anak niya na nagkakasakit siya. Ni ako yung kasama niya sa bahay. So, maintindihan niyo din naman siguro ako pag kayo yung nasa sitwasyon ko. So, pinaliwanag kanina ni Mr. na karapatan ko na sabihin. Hindi naman ako sa nakikialam kasi syempre ako yung kasama niya. Nagalit siya kahapon. Bakit ko pa daw kasi sinabi sa mga anak niya? Eh, malalaman din nila. Eh, ako ang sisihin na Mr. or mga kapatid niya. Bakit di ko sinabi? Mahirap din. Ito, pagkain ko sa kanya. Yung boiled potato, mashed potato sa kanila. Nilagyan ko ng olive oil, salt, at saka kamala yun. Ayaw niya ng iba kasi nilalabas niya, guys. Ewan ko. Sabi ko kay Mr. takbo na siya. Kasi 2 araw na nagaganyan. Kamay virus ko. Ayaw din niya. Kaya pupunta ata yung hipag ko dito. Siya ang mag-usap. Eh, hindi naman namin pwedeng pilitin kung ayaw, guys. Sa kanya. Shiba. Amin broccoli. Lettuce. Kas, no? Yan. Yan eh, hard yan eh. Okay. Alam nyo guys, kahapon pa siya na umaga na hindi okay. Tapos, ayun, around 10 o'clock kasi nga maaga kami kumain. Gumawa ako ng snacks, yung apple, yung prutas, ganyan. After that, doon na siya nag-start na sumuka-suka. And then, okay pa naman siya. Wala naman siyang, yung fever. And then, tawag ito, di ba pumunta kami sa church ng mga bata kasi nga yung sa community yan nag-start na. And then si Cheyenne doon sa kabilang hindi na ako nag-vlog kasi umuulan that time nung papunta kami. So sabi ko hindi na kami pupunta kung hindi ka okay, sabi ko. Sabi niya hindi, okay lang ako, sabi niya. So that time gusto kong sabihin kay Mr. hindi siya okay, na sumuka siya, ganyan. Pero wala pa siyang that time guys, fever. So iniwan namin kasi sabi niya punta kayo. Kasi sabi ko kay siya yun, maiwan na lang siya para bantayan. Sabi niya hindi, okay lang ako, punta kayo. Sabi niya wag mong sabihin kay sa asawa ko daw. Magagalit daw siya kung sasabihin ko na hindi siya okay. Di pinakinggan ko. Dahil sabi niya, once sasabihin ko daw magagalit siya sa akin. Eh di hindi ko na sinabi guys. Dumating kami dito around 4 o'clock. Nakita ko na ang init-init na niya na naglupay-pay na siya. Sabi ko, okay ka lang ba? Ayun, sumuka siya. Sabi ko, akala ko okay siya. Eh di nag-alala na ako. Hindi ko na alam yung gagawin ko ba.
tinawagan ko agad yung asawa ko at sinabi ko na yung nanay mo, nagsuka siya. Sabi ko, ayaw niyang sabihin ko sa inyo. Pagalitan ako, sabi ko. Tumawag si Mr. Pero, hindi ko nasagot kasi nasa banyo ako. Tumawag sa akin. Tapos, dahil hindi ko nasagot, tumawag sa nanay niya. And yun, tinanong niya, bakit? Anong nangyari sa'yo? Okay ka lang ba? Ganun na yung ano. Sabi niya, okay lang ako. Hindi niya sinasabi niya okay lang daw siya. Kahit hindi naman siya okay. Sabi ko, hindi siya okay. Tapos, after nag-usap sila ng ano, pero sabi ko kay Mr. hindi siya okay kasi meron siyang matas ang lagnat niya. Sabi ko, na 39 kaya. So, tapos nagaganyan pa. So, naalala ko, kapag nagsusuka ako noon, ganyan, nilalagyan ko yung tubig ng, ano, kasi yun ang turo sa akin ng doktor noon. Kapag magsuka daw or chocolate din, bigyan mo ng chocolate. So, binagyan ko siya ng sugar na may tubig. So, yun ang pinainom ko. So, medyo kumalma yung pagsusuka niya. And then, yung ano niya din, yung fever niya, bumaba. Kasi pinainom ko na siya ng Advil. And then, yun. Tumawag yung anak na niyang babae, yung nandito, yung hipag ko. Kasi tinanong, ano nangyayari sa'yo? It's parang sinabi ata ni Mr. sa kapatid niya na si nanay hindi siya okay. Tumawag bakit yung asawa ko, sabi niya yung ako yung tumawag, sinabi niya daw sa kapatid niya. E di, sino daw nagsabi? Tinanong niya sa anak niya kung sino nagsabi. Sabi niya, si kuya, yung mister ko. Si mister. Tapos tinignan na niya ako. Sabi niya, after silang nag-usap, sabi niya sa anak niya, sabi ko sa kanya, huwag yung sabihin, pinagalitan siya ng anak niya. Hindi naman sa pinagalitan, pinagsabihan. Ano din, ililihim mo na may ganyan ka. Karapatan niya na paano kung may mangyari. Sabi ng anak niyang babae. And then, yun. After sila nag-usap, pinagalitan na niya ako. Sabi niya, bakit ko daw sinabi? Okay lang daw siya. Sabi ko, hindi ka okay. Sabi ko sa kanya, okay ba yan? Kaninang umaga ka pa nagaganyan. Tapos ngayon, mayroon ka ng ano. Sabi ko, di pinaliwanag ko din sa kanya. Ako kasi ang sisihin nila pag, sabi niya, siya daw ang magsasabi sa mga anak niya. Inintindi ko na lang siya, guys, kasi syempre siguro ayaw niyang maistorbo ang mga anak niya, ganyan. And mga anak niya din, din sila, yung nervyoso about sa nanay nila, agad silang mag-action, ganyan. Kaso, sabi ng hipag ko, i-check mo lagi siya, sabi niya, pag mataas pa rin ang lagnat. Yung time kasi kagabi, okay naman siya. Tapos, yung temperature, okay, bumalik siya sa normal. Dahil sa intake niyang kaninang umaga bumalik, guys. So, ngayon, hindi na naman siya okay. So, sabi ko kay Mister, itakbo nyo na siya sa kasi pangalawang na niyan ay pang 2 araw na. Para malaman ba natin kung may virus, ganyan. Ayaw ng nanay. So, sabi ng asawa ko, kahit anong gawin natin, kung ayaw niya, na tayong magagawa. Ngayon, hinihintay namin yung hipag ko. Siya ang makipag-usap sa kanya na itakbo namin siya. Kasi wala siyang kinakain. Since guys, ginawan ko kaninang umaga na yung sandwich na cheese. Ayaw din ng sikmura. And then, ngayon, nagluto ako, hindi rin niya matik, ayaw niya daw. So, ayun, nagluto ako umiling siya ng patata. Yung boiled potato. Basta ako, guys, ginawa ko din yung part ko na pinilit ko sila na siya. Ayaw ng matanda. Wala na kaming magagawa, guys. Ewan ko na ako. Kanina kumakain kami, sabi ko sa asawa ko, kailangan na niya ngayon, araw, paano ikaw, wala ka na naman bukas. Sabi ko, sino ang tatakbo kung may mangyayari sa kanya? Sabi ko,
Sabi niya, hiintayin daw nila yung kapatid. Ewan ko guys. Alam nyo, sabi ko sa kanya, payag ka na kasi anong problema mo, libre naman ang, wala ka namang babayaran. Okay lang daw siya. Paano okay? Paano kung, sabi ko kay Mr. paano kung mayroon siyang virus tapos hindi naman sa pag-ano yung mga bata ba mahawaan ganyan paano namin malalaman kung ano yung reason kung hindi namin siya ipaano. Kaya sabi ng hipag ko, thank you, sinabi mo sa amin kahapon, and then hindi ka nakinig sa kanya na wag sabihin. Kanina din si mama nagte-thank you din kasi tawag nito, sabi niya thank you kasi naalagaan mo ko. Sabi ko basta makinig ka lang sa akin, huwag kang magalit kung minsan sinisiway ko yung gusto mo, sabi ko guys. Kasi ako syempre ayaw ko namang baka mamaya galit pala sa akin dahil sa ginagawa ko, hindi ma-appreciate. Sabi ko, ayaw mo ba yung ginagawa ko? Sabi ko, hindi, intindihin mo din ako kung nagsumbong ako sa mga anak mo. Bakit kasi ayaw mong sabihin sa kanila na ganyan ka, na hindi ka okay? Sabi ko, ayaw niya daw. Hindi ko na siya pinilit kung bakit ayaw niyang okay lang daw siya. Anong okay? Hindi ka nga okay eh. Kung okay ka, hindi ka ganyan, sabi ko sa kanya. Payag ka na kasi, sabi ko. Kinausap ko siya kanina. Sabi niya, andito na ata yung hipag ko. Ay, wala pa. Payag ka na kasi na punta na tayo ngayon. Kasi andito si Donnie, sabi ko. Bukas wala lang naman. Sino ang tatakbo? Sabi niya bukas okay na daw siya. Sabi ko inshallah, sabi ko naman. Alam niyo, bigat sa dibdib ko guys. Kahit hindi ko siya tunay na nanay, naawa ako. Kahit matigas ang ulo. Tignan natin kung tapos na siya. Baka may kailangan siya. Nag-ano pa rin ako guys. Naghuhugas pa rin ako, nag-aayos sa kusina. Check natin kung okay siya. Lemas rabay damay. Ay damay sekat. Kamen? Hala, magatikulo kita. Hala, 2 days na. Kamo, hala, mapidon. Hala, lamidon siya. Hindi nakadyo ko naman kurado. Mabariso. Iba't harara. Nakadited at bill. Bas matami na mati. Bas konfi food. You can be, she's no virus or bacteria. Mas mapi ka? Alasin ka. Bas lesin bamil ka? Batik rice? Rice kami good.
Hala, yan lago no. Alam nyo guys, ayaw niya talaga. Wala na akong magagawa pa. Basta, ginawa ko na yung part ko na itakbo siya. Convincehin siya. Hindi nga nakikinig sa anak eh. Ayun ako. Wala na kasi ako. Nervyoso ako guys. Na ganitong bagay, nervyoso ako. Ganun guys, ang umiikot ang buhay ko sa kusina, sa laga kong aso, mga bata. Masaya na ako kasi at least nakakalabas ako punta sa church. Ganun. Happy na ako. Minsan nakakabanding ko din sila sis Yuki, Ani. Kahapon nandun ako sa bahay nila habang hinihintay ko si Cheyenne ay Kian sa church, sa activity nila. Nagti kami, hindi na ako nag-video guys kasi nahiyan naman ako. Buti sana kung bahay ko yung okay lang naman sa kanya, kaya lang yung mga biyanan niya baka hindi okay. So, hindi na ako nag-vlog. Nag-ano lang kami, nag-tea. Kumain ng bisurat, yung mga nuts, saka yung pumpkin seed. Nag-Chinese tea kami. Yun, nagkwentuhan. Kasama ang biyanan niya, pati si Anne. Hindi na ako nag-vlog. Kasi nahiya ako sa biyanan niya. Check ko nga, baka tulog na naman. Check ko nga. Sabi? Kasi tayo? كيف يكون في حرارة بس انت أغاد لا لازم كمان for hours ما أكلت انت تشرب انت ماي هيدا سكر ما أكلت دواء أبدا بس هلا في حرارة